Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, habang naghihintay tayo sa Kapaskuhan, samahan natin sa Kariyas sa pagbati sa pagdating ng Panginoon. Si Jesus ang araw ng tagsibol na maghahati ng liwanag sa katauhan, nalalabungan ng kasamaan at kamatayan. Ngayon, nasulipan na natin ang unang sinag ng umaga. Lubos tayo nasisihan sapagkat abot na ang kaligtasan natin. Sa pagpatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na laba akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng loob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapunan ng Mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panganatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi,
Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang. Sumagot si Natan, isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo. Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng kanyang bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y mamamalagi. Gagawin ko siyang isang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian.
daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa magitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, mabubukang liway sa atin ang araw ng kaligtasan upang mabigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at matubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan natin si Lord ng malakas. No? Wow, ang dami pa ring tao. No? Sino sa inyo ang pangsyam na ito? Pumalakpak ng malakas. Ay, nandito yung kaibigan ko. Kamusta ka na? Kaway-kaway naman kay Father. No? I miss you. Anong sagot mo kay Father? Sabi niya, ang kausap ko yung apo mo, hindi ikaw. No? Sumasagot yung lola. Sabi lola, I miss you too. Hindi. Dapat yung kaibigan ko ang sumagot sa akin. I miss you. Sagot mo. Ayaw sumagot, no? Sasagot yan. Alam mo, kaibigan ko yan. Di ba kaibigan kita? Thumbs up. Ha? Ha? Huwag mong kurutin, nanay. Lumaki ka na, ha? Anong grade na siya ngayon? Grade 3? 2? Wow. Huh? Iniwan mo ako, ha? Babalik ka na. Amen? Amen. Sabihin niyo sa katabi, babalik ka na. Sabihin niyo. Halin na. Ulitin niyo. Sabihin sa katabi niyo, babalik ka na. Sabihin niyo. Halin na. Sabihin niyo, magbabalik loob ka na. Sabihin niyo. Sino sa inyo ang magbabalik loob na sa ating Panginoon? Pumalakpak ng malakas. Wow. May dalawa tayong sakristan. Ang pangalan si Cody at si Harry. Cody, halika nga dito. Si Cody. Bigyan mo ng mic si Cody. Si Cody at si Harry, no? Lapit kayo sa gitna, no?
No. Magkakaroon tayo ng contest, no? Oo, no. Bigyan nyo ng mic si Cody at si... Yung dalawa na yan, pag nagmimisa ako dito, palagi ko silang pinapaalalahanan na magpari sila. Sabi nila, magpapari daw sila. Amen? Ayan. Hindi ko sure ha kung yung pa rin ha. Cody, bigyan mo yung mic. Cody. Bakit po? Wow. Parang galit na. Magpapari ka ba? Yes or no? Yes. Wow. Bakit gusto mo magpari? Para po mas mapalalim mo po yung relationship ko po kay God po. Wow, galing! Oh. Ulitin mo ha. Bakit gusto mo magpari? Anong sagot? Ba? Ulitin mo lang yung sagot mo. Bakit gusto mong magpari? Bakit gusto mo magpare? Cody, tinatanong kita, wag mo akong tanongin, ha? Tatanungin kita ulitin mo lang yung sagot mo. Ang galing yung sagot mo, ha? Cody, bakit gusto mong magpari? Para po mas mapalalim ko po yung relationship ko po kay God po. Wow! Palapakan natin. O sabihin niyo sa katabi niyo, sana ganon ka rin. Sabi niya, galing, no? Imagine, no, para mapalalim. Siguro ang iba sa atin, mababaw. Sino sa inyo ang siyam na araw talagang binuno ito dahil mahiningi siya kay Lord, pumalakpak ng malakas? Cody, yung pumalakpak na yan ang mga mababaw. Nagsisimba dahil may hinihingi. Ganon ba yun? Huwag ganon, ha? Hindi tayo nagsisimba ng siyam na araw dahil may hinihingi. Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag ganon. Sabihin niyo, huwag ganon. Sabihin niyo, huwag ganon. Parang may kapalit agad ang sakripisyo. Hindi natin pwedeng mapantayan yung sakripisyo at pagmamahal ng Diyos na ginagawa sa atin araw-araw. Amen? Harry. Po. Wow. Totoo ba? Gusto mo daw magpari? Opo. Wow. Bakit gusto mo magpari? Yung kay Collins din po. Ay, hindi pwede, ha? Hindi. Sabihin mo sa akin. Bakit gusto? Yung galing sa puso mo, Harry. Bakit gusto magpari, Harry? Para po mapalapit po kay Lord. Mapalapit. Yung isa mapalalim. Yung isa mapalapit. No? Galing, nakakatawa, ha? Sabihin niyo sa katabi niyo, sana mapalapit ka rin kay Lord. Sabihin niyo, sa palapakan natin si Father Cody and Father Harry. Nakatapos ng misa, ha? Christian, bigyan ito ng pang-Jollibee dalawa, ha? For 1 month, kakain siya ng Jollibee. Magsiupo na kayong dalawa. Ha? Salamat po. Thank you po. Alam nyo, 3 bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, pang-siyam na araw ng ating simbang gabi. Habang tayo ay excited sa darating na Pasko. Alam nyo, yung ating ebanghelyo, binanggit dito yung awit ni Zacarias. 3 bagay ang nais kong tandaan ninyo. Una, papuri. Pangalawa, pasasalamat. Pangatlo, pangako. Sabi nyo, papuri. Sabi nyo, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi nyo, mabuti si Lord. Mabuti si Lord. Alam nyo, papuri sa Diyos. Kung meron binabanggit sa Zacarias, unang-una sa lahat, yung papuri sa Diyos. Alam nyo, ewan ko pag dumarating yung Pasko, yung klima sumusunod din sa ating emosyon. Medyo ang klima hindi mo maintindihan. Mainit, maulan, makulimlim. Yung iba may mga sipon, yung iba inuubo, yung iba malapit ng mamatay. Ay, wala namang ganon. Ha? Habang sabi ko, Lord, bakit na lang Pasko-Pasko parang may nararamdaman akong lungkot at saya?
Sino sa inyo may ganong pakiramdam? Lungkot at saya. Pumalakpak ng malakas. No? Ako sabihin ko sa inyo, ha? Bilang isang pare, mabuti kayo may pamilya na inuuwian gabi-gabi. No? Kami, sabi ko yung pare, magmi-minister sa inyo, maglilingkod sa bayan, tuwang-tuwa ngayon, pero uuwi mamaya. Pag uwi niya, siya lang. Wala siyang pamilya. Ha? Kaya nga siguro yung ganun din, yung iba sa inyo ganun yung pakiramdam masaya na malungkot. Pero alam mo, yung habang inaalala ko yung saya at lungkot, is yung salitang papuri ay paulit-ulit na lumabas sa aking isipan. Sabi sa akin ni Lord, Father Nolan, hindi kita pinabayaan. Father Nolan, alam mo na mahal kita. Father Nolan, sa kabila ng mga pagsubok, binigay ko yung biyaya para maging matibay ka. Malampasan mo ito at patuloy ka maging buo na naglilingkod sa akin at sa aking bayan. Totoo, lahat naman tayo may mga pinagdaanan, di ba? Ang ating bansa, matindi ang pinagdadaanan. May mga pamilya, may matinding pinagdadaanan. Yung iba naman, personal, may matinding pinagdadaanan. Subalit sa ating mga pinagdaanan, ni minsay hindi tayo iniwanan ng Diyos sa laban na ito ng buhay. Amen. Papuri sa Diyos sa kanyang kabutihan. Ang papuri ni Zacarias ay hindi lamang salita, kundi pagkilala na ang Diyos ay kumikilos sa ating kasaysayan. Ang tunay na papuri ay pagsuko ng puso sa Diyos na tapat. Kaya nga pag sinasabi papuri sa Diyos, ang sinasabi natin, Lord, nais ko pong ihabilin sa iyo ang aking ngayon at bukas. Kayo po, Lord, ang bahala. Maganda yun, yung papuri sa Diyos. Tunay nga ang papuri sa Diyos ay tugon sa pagkilos ng Diyos sa kasaysayan at sa ating buhay. So yung papuri sa Diyos ay pagsuko ng ating puso sa Diyos na tapat. Alam niyo yung papuri sa Diyos, pinapalalahanan tayo na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Palaging nandyan ang Diyos. Hindi nawawala ang Diyos. Amen? Sabihin nyo, hindi nawawala ang Diyos. Sabihin nyo, mahal ako ng Diyos. Sabihin nyo, sana hindi lang natin ito binabanggit at pagkos ito ay nararamdaman natin araw-araw. Amen? Pangalawang salita ay pasasalamat. Pasasalamat saan? Kasi kung minsan, nakikita lang natin pasalamatan ang Diyos sa mga bagay na gusto natin. Nakakalimutan natin, pag ang biyaya ang pinag-uusapan, hindi lang ito lahat saya, kung minsan lungkot, kung minsan pagsubok. Hindi lahat ng regalo nakabalot sa kumikislap, kung minsan ang balot nito ay masakit at mapait na karanasan. Pero lahat ito ay biyaya. Pag tayo ay babalik tanaw, kung titingnan natin yung mga nangyari sa umpisa, ayaw natin. Pero kung magbabalik tanaw tayo, sasabihin natin, salamat dahil lahat pala ay biyaya. Lahat ay biyaya. Sabihin natin, lahat ay lakasan niyo, lahat ay biyaya. Sabi sa ating ebanghelyo, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagdala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ang pasasalamat ay pagkilala sa presensya ng Diyos sa ating buhay.
Alam mo, palagi yung binabalik na yung taong nakaraan medyo sinubok din ako Ako ay na-discover ko, ay tumatanda na rin pala ako. No? Iba pala, pag tumatanda na, may raming pagbabagong na nararanasan. Amen? Amen. Totoo yun. Nararanasan mo sa iyong emosyon. Nararanasan mo sa iyong katawan. Sabi niya sa tulog, pati patulog nararanasan. No? Marami na iiba pag tumatanda. No? Sabi niyo nga sa katabi niyo, tatanda ka rin. Sabi niyo, sabi nila, matanda na, Father. No? Sino dito yung mga matatanda? Pumalakpak ng malakas. Yung mga binabanggit ko ba na yon, pinagdaanan niyo yon? Yes or no? Kuminsan, mainitin ang ulo. Madaling mapika. No? Noong una, pwede mong pagtawanan ang mga bagay-bagay. Pero ngayon, parang isa lang, pipiti ka agad. No? Kaya ngayon, ang dasal ko araw-araw, Lord, sana po, kung noon ay mahabang aking pasensya, Lord, ngayon, habaan niyo pa po. Pag tumatanda, umiiksi. Amen? Amen. Totoo ba yun? Yes or no? Yeah. Sabi ko, pag tumatanda, lahat umiiksi. Yes or no? Yung buhok nyo, umiiksi din. Di ba? Ano? Ewan ko sa iyo, nanay, kung ano nagsasabi mo dyan. Kaya nga, ang pasasalamat ay nagmumula sa pag-alaala, sa awa, at katapatan ng Diyos. Ang pusong marunong lumingon sa biyaya ng Diyos ay pusong may malalim na pananampalataya. Amen? Yung una, ano yung una? Papuri. Ano yung una? Papuri. Yung mga nasa likod, magsalita kayo. Ano yung una? Pangalawa? May pangatlo, pangako. Ngayong hapon, bago ako mag-walking, no? Pinipilit kong araw-araw mag-exercise. Na? Parang hindi kayo makapaniwala. No? Sabi, nag-exercise ka pa niyan sa lagay na yan? Oo, nag-walking ako araw-araw. No? Siyempre, mas matanda ako kay Badong. Si Badong, estudyante ko yan. Tinan mo, mukha lang akong bata talaga. Hindi kayo makapaniwala. Estudyante ko si Badong. Tanungin niyo si Father Badong, estudyante ko yan. Oo. Pinipilit ko rin araw-araw mag-exercise. No? Bago ako mag-exercise ngayon, kausap ko ang isang kasamaan ko sa eskwelahan. Sabi niya, Father, bago namatay ang tatay ko, may ipinangako po ako sa kanya. Tapos bigla siyang naluha. Sabi ko, anong ipinangako mo? Alam mo, Father, sa magkakapatid, ako lang ata naging maayos ang buhay. Yung iba, Father, na pariwara. Yun palagi, Father, ang iniisip ng tatay ko. Kaya, Father, sa edad, yung tatay nila nagtrabaho until 78 years old. Kasi nga, yung mga anak na napariwara, siya ang sumusuporta. Grabe, 78? Tapos nagkasakit yung tatay. Sabi niya, Pa, pangako ko sa iyo, ako na pong bahala sa mga kapatid ko. Huwag niyo na po silang alalahanin. Grabe, ano? Sabi ko, matindi ka, ha? Sabi niya, Father, sa 4 kong kapatid, yung 2 na ayos na yung buhay. Salamat sa Diyos. May mga binigay sa aking tao para tulungan ako. Ngayon, Father, iniisip ko na naman yung isa. Nangako pa naman ako sa tatay ko, Father. Sabi ko, sige, sabihin mo. O sige, tutulungan kita para sa kapatid mo. Umiyak siya. Sabi niya, Father, salamat. Napakabuti ng Diyos. Yung pangako ko sa tatay ko matutupad dahil sa iyo. Alam mo yung mga pangako natin, may ipapadala ang Diyos na para yung pangako natin matupad. Amen? Amen. Naniniwala kayo doon? Yes or no?
Yeah. Totoo yun, no? Ang Diyos ay hindi lumilimot sa kanyang mga pangako. Kapag nangako ang Diyos, tiyak ang kanyang katuparan. Kaya dapat lamang tayong mag-antay. Kaya nga sa Ebanghelyo, ang liwanag mula sa kalangit ay taasan ay dadalaw sa atin. Ang pangako ng Diyos ay nagdadala ng liwanag at pag-asa. Ang pangako ng Diyos ay tiyak na magbubukas ng bagong buhay, bagong pagkakataon para sa ating lahat. Amen? Huy, amen? Kaya kayo, yung mga magulang na nandito, ha? Pag nangako kayo, tuparin ninyo. Mahalaga yun. Ay, nangako pala ako ng Jollibee. Diyos ko. JM, Christian, ha? Tuparin niyo yung Jollibee, ha? Ha? 1 month. Huwag naman 1 month. No? Baka na magkaroon sila ng allergy. No? Ngayong gabi lang, ha? Okay na ba sa inyo na yung One Piece, paghatian ninyo? Parang ayaw nila, no? Parang sa mukha nila, kulang ang One Piece, dapat isang bucket, no? Sige na. Paghatian ninyo, ha? Hari at Cody, ha? Damihan na lang natin ang sauce. Di ba? No? Mga minamahal kong taga-parokya ng San Jose, no? Sana sa pangsyam na araw na ito ng ating simbang gabi, huwag natin kalilimutan yung salitang papuri. Papurian natin ang Diyos. Ano man ang pinagdaanan natin, ano man ang mga bagay na meron tayo, ito ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? Amen. At huwag lamang papurihan ng Diyos. Pasasalamat na makikita sa ating mga gawain, sa ating mga pagkilos. Tunay ngang napakabuti ng Diyos. Hindi siya nagkukulang. Huwag na tayo maghangad pa ng iba. Hangarin lang natin ang isang mapayapang pamumuhay araw-araw. Yun lang. Naglalakad ako kanina, kasama ko si JM, no? Sabi ko, JM, sa edad ko na ito, wala akong pinapangarap na iba. Gusto ko lang isang mapayapang paglilingkod araw-araw. Yun lang. Hindi ako naghahangad na kung ano-ano pa man. Kung maibigay, salamat. Kung wala, ibig sabihin, hindi yun para sa akin. Ang problema sa atin, mapangangad tayo. Kaya dahil dito, hindi tayo nagiging masaya. Dahil marami tayong hinahangad. Amen? Sabihin nyo sa katabi nyo, ambisyosa ka kasi. Sabihin nyo, kalimitan nyo na naging daan para hindi natin matagpuan yung kaligayahan. Marami tayong mga hinahangad. Yung mga bata gusto maging artista. Sino sa mga bata ang gusto maging artista? Pumalakpak ng malakas. Maniwala kayo, napakahirap ng buhay artista. Pinagdaanan ko na yon. Parang hindi kayo maniwala, ha? Diyos ko, maniwala kayo. Huwag natin kaingitan yung buhay ng artista. Napakahirap. Pag lumalakad, maraming mga sumasalubong. Diyos ko, hindi ka makapaglakad na mag-isa. Sasalubungin ka. Pag hindi mo kinawayan, sasabihin, maldita ka. Malay mo, nung kinawayan ka, pagod na pala. So, hindi makapagkaway. Sasabihin, maldita. Di ba? Napakahirap ng buhay artista, maniwala kayo. Pinagdaanan ko yun ng maraming taon. Wow. Sabi, gusto nyo yung mayayaman, maraming mga pera. Sino siya gusto mo karoon maraming pera? Pumalakpak ng malakas. Pinagdaanan ko na rin yan. Wow. Sabi niya, wow. No? Ay, ano lang, hilingin yung sapat. Sapat na ibinibigay ng Diyos. No? Huwag maghangad. Yung ibinibigay ng Diyos, yun ang para sa atin. Magpasalamat. Amen? Amen? Tandaan natin, ha? Papuri. Pangalawa, pasasalamat. Pangatlo, pangako. Galing ng dalawang batang to. Sino kasama niyo sa misa?
Alin? Lola nyo? Lola? Nasaan yung mga tatay nyo? Wala kayong tatay? Ano? Nasaan? Nasa? Ibang bansa? Wow. Saang bansa? Qatar. Ikaw? Siya nasa Qatar yung tatay niya. Ikaw siya. Nasa yung tatay mo? Sa? Nagtatrabaho, no? No, siyempre, gusto bang umuwi yung tatay mo ngayong Pasko? Uuwi ba siya? Gusto mo pauwiin ko siya? Gusto mo? Yes or no? Sabi huwag mong pauwiin. Sayang yung regalo. Alam mo yung tatay mo, gusto sana yun umuwi. Gusto ko yung makapiling. Kaya lamang nagtitiis yun para sa inyo, para sa iyo. Malungkot ang Pasko noon dahil wala sa pamilya. Kaya mag-aral ka ng mabuti, Ineng, ha? Ha? Huwag ka magbo-boyfriend, ha? Ha? Mag-aral ka ng mabuti. Pwede ka mag-video call. Sabihin mo, nakakapag-usap kayo ng tatay mo? Yes or no? Sabihin mo sa kanya, kamusta ka ni Father? Ha? Sabihin mo, ha? Tapos sabi ni Father, pag umuwi ka po, sama rin po siya sa pasalubong, ha? Di naman, ha? Si Lola ko makatawa, no? Ang lakas ng boses ng matandang to, ha? Parang lalaki ang boses mo, ha? Kaya sa misang ito, hiling ko rin sa inyo, ipagdasal natin yung ating mga kapatid na nasa abroad. Ay, napakalungkot ang Pasko na malayo sa pamilya. Amen? Salamat may mga simbahan, salamat may mga misa. Doon sila humuhugot ng lakas sa kabila ng pagiging ulila at malayo sa pamilya. Amen? Kaya mga naiwan ha, nandito, ayusin nyo ang buhay. Huwag sayangin yung pagkakataon. Huwag sayangin yung sakripisyo na ginagawa ng magulang ninyo para sa inyo. Amen? Papuri, pasasalamat at pangako. Tumayo po ang lahat. Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, iturog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangailangan, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang Santo Papa Leon at mga kasama niyang lingkod sa simbahan ay patuloy na magpaalala sa bayan ng Diyos ng mga magandang pangako ng kanyang paglingap at pagliligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kawani ng pamahalaan ay tumulad kay Zacarias na umasa sa Panginoon para sa kanilang mga pangangailangan sa halip na kumuha sa kaban ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga nakakatanda ay magbigay inspirasyon habang isinasalaysay nila sa susunod na henerasyon ang kanilang mga karanasan ng pagpapala at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay mapuspos ng ibayong sigla at pag-asa habang hinihintay ng lahat ang muling pagdating ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ingatan ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na at maibsan nawa ang kalungkutan at pananangis ng kanilang mga naulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga may sakit, ang may mga pinagdadaanan, maging regalang Diyos sa kanilang paghilom at solusyon sa mga problema. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, Dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kami maging malakas at matiyaga
sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kami mawala ng pag-asa sa katuparan ng iyong mga pangako. Hiniling namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ay kalautan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ito nagdulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos na ang pagkikipagkasunod namin sa iyo upang maipagdiwang namin ang may dalisay na loob na pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanalbikan ng mahalabiring kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahanda namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon ang banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis sa aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagminyan natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ang pag-alalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama ng magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puso mo kami sa pag-ibig kay San Leon aming Papa, ni Jose na mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawahan mo sila tutuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pipating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kay San Mapostol, at lahat ng mga banal, San Padre Pio, San Charbel, San Roque, na namuhay di sila kalagulugod sa iyo, may ipagdiwang na awa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kimedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilihos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin ka ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to all of you.
Ito ang kudero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang nanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagiging na banal, ay pagkalaban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong na mailawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko tayo habang inigawan ang babasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Sama ng bugtong nanak ay naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya na magpapanal sa inyo, pagundangan sa liwanag ng kanyang pagdating ay siya rin nawang puspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pataginawan niya kayo sa pananampalataya, paligayahan sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay pusinawan niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong kasama ang Diyos. Salamat sa Bahay. Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, niluluwalhati ka namin.